Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang bagay na maraming tao na higit sa 60 ang tahimik na pinagdaraanan pero halos walang nagsasalita tungkol dito ng hayagan. Humihiga ka na pagod. Pagod ang iyong katawan. Mabigat ang iyong mga mata. Sa wakas ay nakatulog ka at sa sandaling nagsisimula ng magpahinga ang iyong katawan, nagigising ka. Hindi dahil sa ingay. Hindi dahil sa sakit. Kundi dahil tinatawag ka na naman ng iyong pantog. At muli. At muli. At muli. Pakiusap, manatili ka sa akin at panoorin ang video na ito hanggang sa dulo, dahil ang ibabahagi ko sa iyo ay maaaring ganap na magbago sa paraan ng iyong pagtulog sa gabi. At may isang makapangyarihang bonus na tip na naghihintay sa iyo sa dulo na hindi kailanman naririnig ng karamihan. Tumingin ka sa orasan. 12:58 yan, bumuntong hininga ka. Dahan-dahan kang umupo. Naninigas ang iyong mga tuhod. Naninikip ang iyong likod. Maingat kang naglalakad papunta sa banyo sa dilim, umaasang hindi ka matisod. Bumabalik ka sa kama. Humihiga ka. Sinusubukan mong makatulog muli. Pagkatapos 2:21 nagbubukas na naman ang iyong mga mata. Nagsisimula kang magtanong sa iyong sarili ng mga tanong na hindi mo kailanman itinatanong noon. Bakit ito nangyayari sa akin? May nainom ba ako? Normal lang ba ito sa pagtanda? May mali ba sa loob ng aking katawan? At ang pinakamasakit na bahagi ay hindi pa nga ang pag-ihi. Ito ang takot. Ang pagkabigo. Ang pagkapagod sa umaga. Nagigising ka na parang hindi ka tunay na nakapagpahinga. Mabigat ang iyong ulo. Mababa ang iyong pakiramdam. Madali kang mainis. Hindi ka na kasing talas tulad ng dati. Minsan ay iniiwasan mo pang lumabas dahil pakiramdam mo ay pagod ka na bago pa man magsimula ang araw. Kung ganito ang nararanasan mo, gusto kong malaman mo ngayon, hindi ka mahina. Hindi ka sira. At tiyak na hindi ka nag-iisa. Ngunit narito ang pinakamasakit, iniisip ng maraming tao na ito ay isang bagay na kailangan na lamang tanggapin pagkatapos ng 60. Sinasabi nila, normal lang iyan sa edad mo. Pinagtatawanan nila ito. Minamaliit nila ito. Tahimik silang nagdurusa. Ngunit sa kaibuturan mo, naapektuhan ka nito. Naapektuhan ka nito kapag hindi ka makatulog ng mapayapa sa tabi ng iyong asawa. Naapektuhan ka nito kapag nagiging nakaka-stress ang mahahabang biyahe. Naapektuhan ka nito kapag nagsisimula mong planuhin ang buong gabi mo base sa pagpunta sa banyo. At minsan, pinaparamdam pa nito sa iyo na mas matanda ka kaysa sa tunay mong edad. Magiging tapat ako sa iyo. Ang paggising ng isang beses sa gabi paminsan-minsan ay maaaring hindi nakakabahala. Ngunit ang paggising ng 2, 3, 4 na beses ng tuloy-tuloy ay isang mensahe ng iyong katawan. At ang mensaheng iyon ay hindi basta-basta. Maaaring ang iyong prostate ay humihingi ng atensyon. Maaaring ang iyong pantog ay nawawalan ng lakas. Maaaring ito ay mga pagbabago sa hormone pagkatapos ng 60. Maaaring iba na ang paraan ng pagtatrabaho ng iyong mga bato. Maaaring ito rin ay ang iyong asukal sa dugo na tahimik na nagbabago sa gabi. Nagsasalita ang iyong katawan. Ang tanong ay, nakikinig ka ba? At narito ang bahaging hindi napapansin ng marami, ang kakulangan ng malalim na tulog ay hindi lang nagpapapagod sa iyo. Naapektuhan nito ang iyong puso. Naapektuhan nito ang iyong utak. Naapektuhan nito ang iyong presyon ng dugo. Naapektuhan nito ang iyong immune system. Sa paglipas ng panahon, ang sirang tulog ay dahan-dahang kumakain sa iyong sigla. Kaya seryoso ang pag-uusap na ito. Ang tulog mo ngayong gabi ang magtatakda ng lakas mo bukas. Isipin mo kung ano ang mararamdaman mo kung makakatulog ka muli ng 5-6 na oras nang hindi nagigising. Ang magising na presko. Ang magising na malinaw ang isip. Ang magising na pakiramdam mo ay ikaw muli. Possible iyon. At isang simpleng, makapangyarihang natural na sangkap,
isang bagay na tahimik na nakalagay sa mga kusina sa loob ng maraming siglo, ay maaaring may nakakagulat na papel sa pagtulong sa iyong katawan sa gabi. Ngunit dapat itong gamitin ng tama. Hindi basta-basta. Hindi padalos-dalos. Bago tayo magpatuloy, gusto kong maging tapat ka sa iyong sarili. Ninakaw ba ng problemang ito ang iyong kapayapaan? Pinag-aalala ka ba nito bago matulog? Nagkunwari ka na ba na hindi ka nito naapektuhan, kahit na naapektuhan ka? Kung sumasang-ayon ka na ang pag-ihi sa gabi pagkatapos ng 60 ay naapektuhan ang kalidad ng iyong buhay, ay type ang saya sa mga komento. Sabihin mo ito ng may tapang. Dahil ang pag-amin dito ang unang hakbang tungo sa solusyon. Ang video na ito ay hindi tungkol sa pananakot. Ito ay tungkol sa pag-unawa. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kontrol. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng suportang tunay nitong kailangan sa yugtong ito ng buhay. Karapat-dapat ka sa mapayapang mga gabi. Karapat-dapat ka sa tuloy-tuloy na pahinga. Karapat-dapat kang magising na malakas, hindi pagod. Ngayon, puntahan na natin agad ang pinagmulan kung bakit ito nangyayari at kung ano ang maaari mong gawin tungkol dito. Ang pag-ihi sa gabi, na tinatawag ding nocturia, ay isa sa pinakakaraniwang reklamo ng mga taong lampas 60. Ngunit narito ang katotohanan, karaniwan ito, pero hindi ito isang bagay na kailangan mo na lang tanggapin. Nagbibigay ng mga senyales ang iyong katawan, at ang pag-unawa sa mga senyas na iyon ang unang hakbang para mabawi mo muli ang kontrol sa iyong mga gabi. Habang tayo ay tumatanda, maraming pagbabago ang nangyayari sa loob ng ating katawan. Isa sa mga pangunahing salik ay ang mismong pantog. Ang pantog, ang maliit na maskuladong sisidlan na nag-imbak ng ihi, ay unti-unting nawawalan ng lakas sa paglipas ng panahon. Noong mas bata ka pa at malakas ito, kaya nitong maglaman ng mas maraming ihi ng mas matagal nang hindi hinihingi ang iyong pansin. Ngunit paglampas ng 60, nagiging mas hindi elastiko at mas hindi epesyente ito. Ibig sabihin, mas madalas itong nagbibigay ng senyales na kailangan mo itong ilabas, kahit hindi pa ito puno. Ngunit ang panghihina ng pantog ay bahagi lamang ng kwento. Malaki rin ang papel ng mga pagbabago sa hormones. Likas na gumagawa ang iyong katawan ng isang hormone na tinatawag na GI, o antidiuretic hormone, na nagsasabi sa iyong mga bato na pabagalin ang paggawa ng ihi sa gabi. Noong mas bata ka, sapat ang ihi na nalilikha ng iyong katawan upang makatulog ka ng tuloy-tuloy sa gabi. Pagkatapos ng 60, bumababa ang antas ng ihi. Mas kaunting ihi ay nangangahulugang mas maraming ihi ang nalilikha habang sinusubukan mong magpahinga. Ang iyong mga bato ay nagtatrabaho ng mas mabigat habang ang iyong pantog ay humihingi ng pansin, isang perpektong formula para sa sirang tulog. Magkaiba man ang mga pagbabagong nararanasan ng kalalakihan at kababaihan, pareho silang naapektuhan. Para sa mga lalaki, ang paglaki ng prostate ay maaaring pumisil sa pantog, kaya pakiramdam nito ay puno kahit hindi naman. Para sa mga babae, ang pagbaba ng estrogen pagkatapos ng menopause ay nagpapahina sa lining ng pantog at sa mga kalamnan na sumusuporta rito, kaya mas mahirap pigilan ang ihi sa mahabang panahon. Ang resulta, madalas na pagbangon sa gabi. Nariyan din ang paggana ng mga bato. Habang tayo ay tumatanda, unti-unting nababawasan ang kahusayan ng ating mga bato. Iba na ang paraan ng pagsasala nila ng dugo, at minsan ay mas maraming ihi ang nalilikha sa gabi. Kung pabago-bago ang antas ng asukal sa dugo o mataas ang presyon ng dugo, maaaring lumala ang epektong ito. Kahit ang mga gawi sa pamumuhay tulad ng pag-inom ng caffeine sa huling bahagi ng araw, pagkain ng maalat na pagkain, o hindi sapat na pag-inom ng tubig sa maghapon ay maaaring mag-ambag sa problemang ito. Ang hindi napapansin ng karamihan ay nagbabago rin ang mismong pagtulog paglampas ng 60. Mas umiikli ang malalim na tulog. Mas madali kang magising. At sa bawat paggising mo, ipinapaalala ng iyong pantog ang presensya nito. Ibig sabihin, ang sirang tulog ay hindi lamang tungkol sa pagpunta sa banyo, tungkol din ito sa natural na siklo ng pagtulog ng katawan na naapektuhan ng pagtanda.
Binibigyang diin ng mga eksperto mula sa Mayo Clinic at National Institute on Aging na ang nocturia pagkatapos ng 60 ay kombinasyon ng mga pagbabago sa pantob, paglipat ng hormones, paggana ng mga bato, at pagbabago sa siklo ng pagtulog. Ang bawat isa sa mga salik na ito ay nakaapekto sa isa't isa, na lumilikha ng pattern ng mga gabing napuputol ang pahinga. Ang pag-unawa kung bakit ito nangyayari ay nagbibigay lakas. Kapag alam mo ang mga dahilan, maaari kang magsimulang gumawa ng mga tiyak na pagbabago mula sa mga natural na remedyo tulad ng bawang na sumusuporta sa kalusugan ng mga bato at pantob, hanggang sa mga simpleng pagbabago sa pamumuhay na nakababawas sa pag-ihi sa gabi. Ang susi ay huwag baliwalain ang problema. Bawat gabing natatalo ka ng madalas na pagpunta sa banyo ay isang gabing unti-unting nawawala ang iyong sigla at kapayapaan. Ngunit hindi ito kailangang manatiling ganoon. Kung pinapanood mo ito at iniisip mo, ipinapaliwanag nito ang marami tungkol sa aking mga gabi, ay type ang Faya sa mga komento ngayon. Kilalanin ang problema, dahil ang pagkilala rito ang unang hakbang tungo sa solusyon. At huwag kalimutan, mag-subscribe sa Gintong Sustansya upang hindi mo ma-miss ang mga solusyon na ihahayag natin sa susunod na mga kabanata. Kabilang ang hakbang-hakbang na paraan kung paano gamitin ang bawang sa paraang tunay na sumusuporta sa kalusugan ng iyong pantob, mga bato, at prostate ng natural. Maaaring magbago ang iyong mga gabi. Handa ang iyong katawan na makipagtulungan kung bibigyan mo ito ng tamang suporta. Para sa mga lalaki na lampas 60, isa sa pinakakaraniwan at madalas hindi napapansin na sanhi ng pag-ihi sa gabi ay ang tinatawag na benign prostatic hyperplasia o BPH. Sa madaling salita, ito ay paglaki ng prostate gland. At kahit hindi ito cancerous, ang mga epekto nito ay maaaring maging walang tigil, lalo na sa gabi. Ang prostate ay nakapaligid sa urethra, ang maliit na tubong nagdadala ng ihi palabas ng katawan. Kapag lumalaki ang prostate, pinipisil nito ang urethra na nagpapakitid sa daanan. Dahil dito, mas nahihirapan ang pantob na maubos ng tuluyan ang laman nito at nagiging mas sensitibo ang pantob. Kahit hindi pa ito puno, nagbibigay na ito ng senyales sa katawan, kailangan ko nang ilabas ngayon. Kaya bigla kang nagigising ng maraming beses sa gabi. Isipin mong umiinom ka gamit ang straw na palaging naiipit sa gitna. Ganyan ang pakiramdam ng iyong pantog kapag pinipisil ito ng iyong prostate. Naiipon ang presyon. Nararamdaman mo ang pagnanais umihi. Bumabangon ka. Umiihi ka pero hindi mo nararamdamang ganap kang gumaan. Ilang oras lang magsisimula na naman. At muli. At muli. Nakakabigo, nakakapagod at nakakaubos ng lakas ng isipan. Hindi lang sinisira ng BPH ang iyong tulog. Binabago nito ang buong relasyon mo sa iyong katawan. Nagsisimula kang kalkulahin kung gaano kalayo ang banyo bago ka lumabas. Nag-aatubili kang uminom ng tubig sa gabi. Natatakot ka sa mahahabang biyahe o kahit maikling sakay ng sasakyan. Unti-unting nababawasan ang iyong kumpiyansa, gabi-gabi, nang hindi napapansin ng iba. Ayon sa Cleveland Clinic, mahigit 50% ng mga lalaking may edad 60, 69 ay nakararanas ng BPH sa ilang antas. Pagsapit ng edad 70, mas tumataas pa ang bilang na ito. Hindi ito simpleng abala lamang. Isa itong pisikal na pagbabago sa katawan na nangangailangan ng pansin, at ang pagbaliwala rito ay hindi magpapawala dito. Ang mga sintomas ng BPH ay hindi lang pag-ihi sa gabi. Maaaring mapansin mong mahina ang daloy ng ihi. Maaari mong maramdaman na hindi kailanman tuluyang nauubos ang laman ng iyong pantog. Minsan ay may bigla ang pagnanais umihi na nakakaabala sa iyong pang-araw-araw na buhay. At kadalasan, mas lumalala ang mga sintomas na ito sa gabi dahil mas sensitibo ang pantog kapag ikaw ay nakahiga. Nagbabago ang galaw ng gravity sa mga likido ng iyong katawan, nag-iba ang daloy ng dugo, at mas pakiramdam ng pantog na ito ay puno kahit hindi naman. Ang mental na epekto ay maaaring kasing bigat ng pisikal. Maaaring makaramdam ka ng pagkabalisa bago matulog, inaasahan na ang paulit-ulit na paggising. Ang kakulangan sa tulog ay unti-unting kumakain sa iyong pasensya,
konsentrasyon, at mood. Kahit abala ang mga araw, ang mga gabi ay parang isang labanan. Gusto mong magpahinga, ngunit humihingi ng pansin ang iyong katawan na nag-iwan sa iyo ng pagkabigo at emosyonal na pagkapagod. Ang pag-unawa sa iyo ay nagbibigay laya. Kapag nalaman mo na ang madalas na pag-ihi sa gabi ay hindi normal lang sa pagtanda o isang bagay na kailangan mong tanggapin, maaari mo na itong harapin sa paraang tunay na makakatulong sa iyong katawan. May mga natural na estratehiya, mga pagbabago sa pagkain, at mga pag-aayos sa pamumuhay na makababawas ng presyon sa iyong prostate at makababawas ng mga pagbangon sa gabi. Kung pamilyar sa iyo ang alinman sa mga ito, hindi mo ito iniimbento. Hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong lalaki ang tahimik na nakararanas ng parehong pakikibaka, nakakaramdam ng pagod, pagkabigo, at pag-aalala kung ano ang ibig sabihin ng mga sintomas na ito para sa kanilang kalusugan. Ngunit ang pag-alam sa sanhi ang unang hakbang para mabawi ang mapayapang mga gabi. Panahon na upang itigil ang pagpapahintulot sa iyong prostate na magdikta ng iyong tulog. Panahon na upang unawain ang mga senyales na ipinapadala ng iyong katawan at tumugon ng may karunungan. Sa mga susunod na kabanata, ihahayag natin ang mga natural na paraan upang suportahan ang prostate, palakasin ang iyong pantog, at pagbutihin ang kalidad ng iyong tulog, upang sa wakas ay makapagpahinga ka sa buong gabi ng walang takot o pagkabigo. Ang mga kababaihang lampas 60 ay may sarili ring natatanging mga hamon pagdating sa pag-ihi sa gabi, at ang totoo, madalas itong hindi na pag-uusapan. Pagkatapos ng menopause, dumaraan ang katawan sa malalalim na pagbabago. Ang mga hormone na dating sumusuporta sa urinary system at sa mga kalamnan ng balakang ay nagsisimulang bumaba, lalo na ang estrogen. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang tungkol sa hot flashes o pagbabago ng mood, may direktang epekto ito sa pantog at sa mga kalamnan na kumokontrol dito. Ang pantog ay may lining na maselang tissue na umaasa sa estrogen upang manatiling matibay at elastiko. Kapag bumababa ang antas ng estrogen, numinipis ang lining na ito. Ang mga kalamnan sa paligid ng pantog, na tumutulong magpigil ng ihi hanggang sa tamang oras ng paglabas nito, ay humihina rin. Bilang resulta, maaaring makaranas ang mga kababaihan ng biglaang pagnanais umihi, pagtagas, o madalas na pagpunta sa banyo, lalo na sa gabi. Hindi ito tanda ng kahinaan o kawalan ng kontrol, ito ay natural na pagbabago ng katawan na nangangailangan ng pag-unawa, hindi kahihiyan. Isipin mong nakahiga ka para sa isang mapayapang tulog sa gabi. Ipinipikit mo ang iyong mga mata, sa wakas ay hinahayaan mong magpahinga ang iyong katawan. At pagkatapos, ang pamilyar na presyon ay unti-unting nabubuo. Nagigising ka, lutang at nabibigo, at muli ka na namang tumatakbo papunta sa banyo. Pakiramdam ng pantog ay puno kahit hindi naman talaga. Napuputol ang tulog. Mababa ang enerhiya sa umaga. Umiikli ang pasensya. Humahaba ang mga araw dahil ninakaw ang iyong mga gabi. Hindi lamang ang pantog ang apektado. Ang mga pelvic floor muscles na nagsisilbing parang suportang lambanog para sa pantog at iba pang mga organo ay humihina rin habang tumatanda. Kapag nawala ng tono ang mga kalamnan na ito, mas nagiging mahirap ang kontrol, tumitindi ang pagnanais umihi, at mas nagiging posible ang mga aksidente. May sinasabi ang iyong katawan na kailangan nito ng suporta, gabay at pangangalaga. Binibigyang diin ng mga doktor at mananaliksik, kabilang ang mga mula sa Harvard Medical School, na ang mga pagbabagong ito ay bahagi ng normal na pagtanda, ngunit hindi nila kailangang mangibabaw sa iyong buhay. Mga senyales ito, hindi parusa. Ang pantog at mga kalamnan sa balakang ay may kakayahan pa ring bumuti sa tulong ng tamang mga estratehiya, ehersisyo, at mga pagbabago sa pamumuhay. Madalas na minamaliit ang emosyonal na epekto nito. Ang paggising ng maraming beses sa gabi ay maaaring magdulot ng pagkabalisa bago pa man matulog. Nagsisimula mong asahan ang mga pagkaantala na lalo pang nagpapahirap sa pag-idlip. Ang kakulangan sa tulog ay nakaapekto sa iyong mood, sa iyong memorya, sa kakayahan mong mag-focus, at maging sa iyong pangkalahatang kalusugan. Unti-unti nitong binabawasan ang iyong sigla gabi-gabi.
Maaari kang makaramdam ng pagkabigo, hiya, o pagsuko. Ngunit ang mga damdaming ito ay normal na reaksyon sa isang hindi normal na panghihimasok sa iyong tulog. Ang pag-unawa kung bakit ito nangyayari ang unang hakbang para mabawi ang kontrol. Kapag napagtanto mo na ang asal ng pantog ay konektado sa mga pagbabago sa hormone at paghina ng mga sumusuportang istruktura, maaari kang magsimulang gumawa ng mga hakbang na tunay na may epekto. Ang mga natural na estratehiya, mga pagbabago sa pagkain, at mga banayad na ehersisyo ay maaaring magpalakas sa pelvic floor, sumuporta sa paggana ng pantog, at magpababa ng bilang ng paggising sa gabi. Kung tumatagos ito sa iyo, tandaan mo ito, hindi mo ito iniimbento. Hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong kababaihang lampas 60 ang tahimik na humaharap sa parehong mga hamon, nag-aalala tungkol sa sirang tulog at sa epekto nito sa kanilang mga araw. At bagamat totoo ang mga pagbabagong ito, hindi ibig sabihin ay wala ka nang magagawa. Maaari kang gumawa ng mga hakbang para mabawi ang kontrol, suportahan ang iyong katawan, at maibalik ang mahimbing na tulog. Maaari muling maging mapayapa ang iyong mga gabi. Maaaring lumakas muli ang iyong pantog. Maaaring masuportahan ang iyong mga pelvic muscles. At sa tulong ng pag-unawa, pangangalaga, at tamang mga estratehiya, ang paggising ng maraming beses sa isang gabi ay maaaring maging malayong alaala na lamang sa halip na iyong pang-araw-araw na realidad. Nagpapadala ng mga senyales ang iyong katawan, hindi ka nito pinaparusahan. Humihingi ito ng tulong, gabay at suporta. At iyan mismo ang ituturo sa iyo ng mga susunod na kabanata kung paano ibigay. Ang pagbaliwala sa madalas na pag-ihi sa gabi ay mas mapanganib kaysa sa inaakala ng karamihan. Maraming lampas 60 ang iniisip na ito ay simpleng abala lamang, isang bagay na dapat tiisin. Ngunit ang totoo, ang sirang tulog na dulot ng paulit-ulit na pagpunta sa banyo ay maaaring magdulot ng seryosong epekto sa iyong katawan, sa iyong isipan, at sa iyong pangkalahatang kalagayan. Sa bawat paggising mo sa gabi, hinihila ang iyong katawan palabas ng malalim at nakapagpapanumbalik na tulog. Ito ang yugto ng tulog kung saan bumabagal ang tibok ng puso, bumababa ang presyon ng dugo, at inaayos ng katawan ang mga selula at tissue. Ang pagkawala ng mahahalagang oras na ito ng malalim na tulog ay hindi lang nagpapapagod sa iyo kinabukasan, naglalagay ito ng strain sa iyong cardiovascular system. Napipilitang magtrabaho ng mas mabigat ang iyong puso, maaaring tumaas ang iyong presyon ng dugo, at nawawala sa iyong katawan ang gabi-gabing pag-aayos na nagpapanatiling maayos ang paggana ng iyong mga organo. Mayroon ding panganib ng pagkadulas o pagkahulog. Isipin mong naglalakad ka papunta sa banyo sa dilim, pagod at lutang. Mahina ang iyong mga binti, hindi balanse ang iyong katawan, at mas mabagal ang iyong reaksyon. Para sa mga nakatatanda, ang pagkahulog sa gabi ay isa sa mga pangunahing sanhi ng bali, lalo na ang bali sa balakang. Isang maling hakbang lamang ay maaaring magdulot ng seryosong pinsala, pagkakaospital, at mga buwang paggaling. Apektado rin ang kalusugan ng iyong utak kapag sirang-sira ang tulog. Mahalaga ang malalim na tulog para sa pagbuo at pagpapatatag ng memorya, pagkatuto, at malinaw na pag-isip. Gabi-gabing pagkaantala sa tulog ay maaaring magdulot ng pagkalimot, mas mabagal na pag-isip, at pagtaas ng stress. Maaari rin itong mag-ambag sa pagbabago ng mood, pagiging iritable, at pagkabalisa. Ang paggising ng maraming beses sa gabi ay hindi lang umuubos ng lakas ng iyong katawan, inuubos din nito ang lakas ng iyong isipan. Pati ang iyong immune system ay naapektuhan. Sa panahon ng malalim na tulog, gumagawa ang iyong katawan ng mga immune cell at antibodies na lumalaban sa impeksyon. Kapag napuputol ang prosesong ito, mas nagiging mahina ang iyong katawan laban sa mga sakit, at mas nahihirapan itong labanan ang sipon, trangkaso, o iba pang impeksyon na maaaring maging seryoso para sa mga nakatatanda. At huwag nating kalimutan ang emosyonal na epekto. Ang paulit-ulit na paggising ay maaaring mag-iwan sa iyo ng pakiramdam ng pagkabigo, kawalan ng pag-asa, at maging depresyon. Maaari mong katakutan ang pagdating ng gabi, alam mong malabong makaranas ka ng tuloy-tuloy na pahinga.
Ang kakulangan sa tulog ay unti-unting sumisira sa kalidad ng iyong buhay, naapektuhan ang iyong mood, pasensya, at pakikisalamuha sa pamilya at mga kaibigan. Ayon sa mga medikal na eksperto, kabilang ang mga mula sa World Health Organization, ang nocturia, ang paggising ng 2 o higit pang beses bawat gabi, ay hindi lamang simpleng abala. Isa itong mahalagang risk factor para sa pinsala at pangmatagalang problema sa kalusugan ng mga nakatatanda. Isa itong tahimik na suliranin na nakaapekto sa milyon-milyong senior sa buong mundo. Ang pag-unawa sa mga nakatagong panganib ng pagbaliwala sa nocturia ay nagbibigay lakas. Kapag napagtanto mo na ang mga pagkaantala sa gabi ay higit pa sa simpleng abala, na sila ay mga senyales ng mga pagbabagong nangyayari sa loob ng iyong katawan, maaari kang magsimulang gumawa ng mga hakbang upang protektahan ang iyong sarili. Ang maliliit na interbensyon, mga pagbabago sa pamumuhay, at mga natural na remedyo ay maaaring makabuluhang makabawas ng panganib, makapagpabuti ng kalidad ng tulog, at makapagpanumbalik ng enerhiya sa maghapon. Kung patuloy mo itong babaliwalain, lalo lamang lalala ang mga epekto. Ang kakulangan sa tulog ay unti-unting nagpapahina sa iyong katawan, dahan-dahan, hanggang sa maramdaman mong mas matanda ka kaysa sa iyong edad. Ngunit kung magbibigay pansin ka, kung kikilos ka, maaari mong protektahan ang iyong kalusugan, ingatan ang iyong enerhiya, at mabawi ang mahimbing na tulog na nararapat sa iyo. Ang pag-ihi sa gabi ay higit pa sa problema sa banyo. Isa itong paalala mula sa iyong katawan, isang panawagan na makinig, umunawa, at kumilos. At sa mga susunod na kabanata, tatalakayin natin ang mga natural na paraan upang suportahan ang iyong pantog, iyong mga bato, at iyong prostate, upang mabawi mo ang iyong tulog, sigla, at kapayapaan. Ngayon pag-usapan naman natin ang bawang, ang simpleng sangkap sa kusina na matagal ng tahimik na sumusuporta sa kalusugan sa loob ng maraming siglo. Kung iniisip mong pampalasa lang ang bawang, mag-isip kang muli. Ang bawang ay naglalaman ng makapangyarihang mga compound na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong katawan, lalo na para sa mga taong lampas 60 na nakararanas ng pag-ihi sa gabi. Ang pinakamahalagang compound sa bawang ay tinatawag na alisin. Nabubuo ang alisin kapag dinudurog o tinatadtad ang bawang, at mayroon itong kahanga-hangang mga katangian. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa mga institusyon, tulad ng National Institutes of Health na ang alisin ay isang natural na anti-inflammatory, antimicrobial, at sumusuporta sa sirkulasyon. Sa praktikal na paraan, makakatulong ito na bawasan ang pamamaga sa prostate, suportahan ang paggana ng mga bato, at pagbutihin ang daloy ng dugo papunta sa pantog. Lahat ng ito ay nakaapekto sa kung gaano kadalas kang nagigising sa gabi. Ganito gumagana ang bawang sa iyong katawan upang makatulong sa pag-ihi sa gabi. Una, binabawasan nito ang pamamaga. Para sa mga lalaking may lumaking prostate, ang pamamaga ay maaaring magpataas ng sensitibidad ng pantog at magbigay ng pakiramdam na masikip ang urethra. Ang mga anti-inflammatory compound ng bawang ay maaaring makatulong na bawasan ang pressure na iyon, na nagbibigay daan sa pantog na mas maayos na maubos ang laman nito at posibleng mabawasan ang pagnanais umihi ng maraming beses sa gabi. Pangalawa, sinusuportahan ng bawang ang paggana ng mga bato. Habang tayo ay tumatanda, natural na nababawasan ang kahusayan ng mga bato. Sinasala nila ang likido at inaalis ang dumi mula sa dugo, ngunit minsan ay mas maraming ihi ang nalilikha sa gabi kaysa sa kinakailangan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na makakatulong ang bawang sa mas maayos na paggana ng mga bato, na nagtataguyod ng tamang pagsasala at pagtutulong sa balance ng likido, na maaaring magresulta sa mas kaunting paggising sa gabi. Pangatlo, pinapabuti ng bawang ang sirkulasyon. Mahalaga ang maayos na daloy ng dugo para sa bawat organo, kabilang ang pantog. Kapag mahina ang sirkulasyon, maaaring ma-stress ang mga tissue, na nagdudulot ng pagnanais umihi, hindi komportableng pakiramdam, at mahinang paggana ng pantog. Ang kakayahan ng bawang na pagbutihin ang daloy ng dugo ay tumutulong na panatilihing malusog at maayos ang pagtugon ng pantog at mga nakapaligid na tissue na nakababawas sa hindi kinakailangang mga senyales sa gabi.
Pang-apat, makakatulong ang bawang sa pagbalanse ng asukal sa dugo. Ang mataas na asukal sa dugo, kahit sa mga taong walang diabetes, ay maaaring magpataas ng produksyon ng May banayad na epekto ang bawang sa pagpapababa ng asukal sa dugo, na maaaring makatulong na kontrolin ang dami ng ihi na ginagawa ng iyong mga bato sa gabi. Maaaring hindi agad mapansin ang epektong ito, ngunit sa paglipas ng panahon, sinusuportahan nito ang mas tuloy-tuloy at mapayapang tulog. Mahalagang maunawaan na ang bawang ay hindi isang mahiwagang lunas. Hindi nito agad ihihinto ang pag-ihi sa gabi. Ngunit kapag ginamit ng tama at tuloy-tuloy, maaari itong magbigay ng tunay na suporta sa mga organong pangunahing sangkot sa nocturia, ang iyong pantog, mga bato, at para sa mga lalaki, ang prostate. Pinakamabisa ito kapag isinama sa iba pang pagbabago sa pamumuhay, tamang timing ng pag-inom ng tubig, at maayos na routine sa pagtulog. Ang susi ay ang pagiging consistent at tamang paghahanda. Ang alisin, ang aktibong compound, ay nabubuo lamang kapag dinudurog ang bawang at hinahayaang magpahinga sandali bago kainin. Ang simpleng paglunok ng isang buong butil o mabilis na pagluluto nito ay maaaring hindi magbigay ng parehong epekto. Kung nakaramdam ka na ng pagkabigo dahil sa paulit-ulit na paggising sa gabi, tandaan mo na maaaring suportahan ang iyong katawan sa natural na paraan. Ang bawang ay isang kasangkapan, simple, abot kaya, at madaling mahanap na maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga, pagsuporta sa iyong mga organo, at pagbabalik ng kaunting kontrol sa iyong mga gabi. Sa susunod na kabanata, tatalakayin natin ng hakbang-hakbang kung paano gamitin ang bawang sa tamang paraan para sa pinakamataas na benepisyo, hindi basta-basta o padalos-dalos, kundi sa paraang makikipagtulungan sa iyong katawan upang suportahan ang mas maayos na tulog at mas malusob na urinary system. Dito nagiging aksyon ang pag-unawa at ang aksyon ay nagiging pagbabago. Ngayong nauunawaan mo na ang kahanga-hangang mga benepisyo ng bawang, panahon na para pag-usapan ang tamang paraan ng paggamit nito. Dito nagkakamali ang karamihan. Ngumunguya sila ng hilaw na butil, lumulunok ng kapsula, o inihahalo ito agad sa niluluto at umaasang may makikitang resulta. Ngunit ang totoo, gumagana lamang ng lubos ang bawang kapag ito ay naihanda at nakonsumo ng tama. Ang sikreto ay nasa pag-activate ng alisin, ang makapangyarihang compound na nagbibigay sa bawang ng anti-inflammatory, pampabuti ng sirkulasyon, at sumusuportang epekto sa mga bato. Ang alisin ay wala sa buong, hindi dinurog na bawang. Nabubuo lamang ito kapag ang bawang ay dinurog, tinadtad, o hiniwa ng pino at pagkatapos ay hinayaang magpahinga ng ilang minuto bago kainin. Ang simpleng hakbang na ito ang gumagawa ng malaking pagkakaiba. Narito ang paraan na nagpapataas ng bisa ng bawang. Kumuha ng isang sariwang butil ng bawang. Mahalaga ang pagiging sariwa, mas luma ang bawang, mas humihina ang mga aktibong compound nito. Durugin o tadtarin ng pino ang bawang. Ang pagdurog ay sumisira sa mga selula nito at nagbibigay daan para mabuo ang alisin. Hayaan itong magpahinga ng 1-0 minuto. Napakahalaga nito. Sa panahong ito, ganap na nabubuo ang alisin na nagbibigay sa bawang ng malakas nitong kakayahang magbigay suporta sa kalusugan. Ihalo ang dinurog na bawang sa kaunting maligamgam na tubig o kung nais mo, sa pulot. Ang pulot ay hindi lamang nagpapadali sa paglunok kundi may banayad ding antibacterial na katangian. Inumin o kainin ito sa gabi, mainam 1-2 oras bago matulog. Binibigyan nito ang iyong katawan ng oras upang maabsorb ang mga kapaki-pakinabang na compound at magsimulang kumilos bago ka matulog. Mahalagang tandaan, makapangyarihan ang bawang, ngunit hindi ito agarang lunas. Hindi ka makakakita ng instant na resulta. Ang mga benepisyo nito ay unti-unting nabubuo sa paglipas ng panahon, lalo na kung inumin o kakainin ng tuloy-tuloy 3-4 na beses bawat linggo. Isipin mo itong parang pagsasanay sa iyong katawan, pinapalakas ang pantog, sinusuportahan ang mga bato, binabawasan ang pamamaga sa prostate, at tinutulungan ang natural na regulasyon ng produksyon ng ihi. Pagsamahin ang bawang sa iba pang malusob na gawi para sa mas magandang resulta.
Iwasan ang pag-inom ng maraming likido bago matulog. Bawasan ang caffeine at maalat na pagkain sa gabi. Magsanay ng malalim na paghinga o banayad na pag-uunat upang pakalmahin ang iyong nervous system. Mas epektibo ang bawang kapag bahagi ito ng isang holistic na paraan, sinusuportahan ang mga organo, habang sinusuportahan din ang iyong routine sa pagtulog. Isang bagay ang malinaw, madalas minamaliit ng mga tao ang lakas ng simpleng natural na lunas na ito. Ang bawang ay mura, madaling makuha, at subok na sa mahabang panahon. Ginamit na ito sa loob ng maraming siglo para sa kalusugan ng puso, suporta sa mga bato, at laban sa pamamaga. At ngayon, pinatutunayan ng makabagong pananaliksik ang matagal ng alam ng tradisyonal na medisina. Kung magiging consistent ka sa paraang ito, sa paglipas ng panahon maaari mong mapansin ang mas kaunting pagbangon sa gabi, mas kalmadong pantog, at mas mahimbing na tulog. Mag-iba rin ang pakiramdam ng iyong mga umaga, mas kaunting pagod, mas malinaw ang isip, at mas maraming enerhiya upang simulan ang iyong araw. Tandaan, nakikipag-usap ang katawan sa pamamagitan ng mga senyales, at ang paulit-ulit na paggising sa gabi ay isa sa pinakamalinaw na senyales na nangangailangan ng suporta ang iyong urinary system. Hindi mahiwagang solusyon ang bawang, ngunit isa ito sa pinakaepektibong natural na kasangkapan na maaari mong gamitin upang tumugon sa mga senyas na ito. Sa susunod na kabanata, tatalakayin natin ang iba pang mga routine sa gabi at mga estratehiya sa pamumuhay na, kapag isinama sa bawang, ay maaaring makabuluhang makabawas sa pag-ihi sa gabi. Dito ang maliliit at simpleng pagbabago sa gawi ay magpapalakas sa epekto ng bawang, na magbibigay sa iyong katawan ng suportang kailangan nito upang maibalik ang mapayapa at tuloy-tuloy na tulog. Habang ang bawang ay isang makapangyarihang katuwang, mas epektibo ito kapag isinama sa simple, ngunit epektibong mga routine sa gabi na sumusuporta sa iyong pantog, mga bato, at pangkalahatang kalidad ng tulog. Pagkatapos ng 60, ang maliliit na pagbabago ay maaaring magdala ng napakalaking epekto, madalas higit pa kaysa sa anumang isang suplemento o gamot. Ang unang mahalagang gawi ay ang tamang timing ng pag-inom ng likido. Ang pag-inom ng maraming tubig o tsaa bago matulog ay nagpapapuno sa pantog sa oras na dapat itong nagpapahinga. Hindi ibig sabihin nito na babawasan mo ang hydration sa kabuuan, mahalaga ang sapat na pag-inom ng tubig sa maghapon, ngunit itigil ang pag-inom ng maraming likido 2-3 oras bago matulog. Binibigyan nito ang iyong katawan ng oras upang iproseso ang mga likido at nagbibigay ng pagkakataon sa pantog na magpahinga sa buong gabi. Susunod, isaalang-alang ang pagtaas ng iyong mga binti sa gabi. Madalas naiipon ang likido sa ibabang bahagi ng mga binti sa maghapon. Sa pamamagitan ng pagtaas ng iyong mga binti sa loob ng 20-30 minuto bago matulog, tinutulungan ng gravity na maibalik ang likidong ito sa daluyan ng dugo, na nagpapababa sa dami ng kailangang iproseso ng mga bato sa gabi. Ang simpleng hakbang na ito lamang ay maaaring makapagpabawas ng malaki sa pag-ihi sa gabi. Ang caffeine at alak ay isa pang salik na madalas minamaliit. Pareho silang diuretic na nagpapasigla sa mga bato upang gumawa ng mas maraming ihi. Ang isang tasa ng kape o tsaa sa huling bahagi ng hapon o isang baso ng alak sa gabi ay maaaring mag-trigger ng paulit-ulit na paggising. Ang pagbawas o pag-iwas sa mga ito ilang oras bago matulog ay maaaring lubos na magpabuti ng tuloy-tuloy na tulog. May banayad ngunit mahalagang papel din ang asin sa pagkain. Ang pagkain ng mabigat at maalat na hapunan ay maaaring magdulot ng pag-ipon ng likido sa maghapon at pagkatapos ay ilabas ito sa gabi, kadalasan biglaan. Ang pagbawas ng asin sa hapunan o paglipat sa mas magaan at balansing pagkain ay makatutulong sa pagpapanatili ng tamang balanse ng likido at makaiiwas sa madalas na pagpunta sa banyo. Isa pang madalas hindi napapansin na gawi ay ang pagpapahinga bago matulog. Ang stress at tensyon ay nagpapanatili sa katawan sa isang bahagyang alertong estado na ginagawang mas sensitibo ang pantog at mas magaan ang tulog. Ang banayad na pag-uunat, mabagal na paghinga, o meditasyon sa loob ng 1-0
15 minuto bago matulog ay maaaring magpakalma sa iyong nervous system at magpababa ng pagnanais umihi sa gabi. Kahit simpleng routine tulad ng pagbabasa ng nakapapawing aklat o pakikinig sa malumanay na musika ay makatutulong. Mahalagang tandaan na magkakaugnay ang katawan. Ang kalusugan ng pantog, paggana ng mga bato, at kalidad ng tulog ay magkakaapekto sa isa't isa. Sinusuportahan ng bawang ang iyong mga organo mula sa loob, ngunit sinusuportahan naman ng mga gawi sa pamumuhay ang iyong katawan mula sa labas. Kapag pinagsama, lumilikha sila ng synergy na nagbibigay daan sa iyong katawan na magpahinga ng mas lubos at sa pantog na magbigay ng tamang senyales, hindi labis sa gabi. Binibigyang diin ng mga eksperto mula sa American Urological Association na ang mga ganitong pagbabago ang kadalasang unang inirerekomenda bago isaalang-alang ang gamot. Mababa ang panganib, abot kaya, at lubhang epektibo para sa maraming nakatatanda. Ang pagpapatupad ng mga gawin na ito ay nangangailangan ng tiyaga at pagiging consistent. Maaaring hindi mo agad makita ang pagbabago sa unang gabi, ngunit makalipas ang ilang linggo, magsisimulang umangkop ang iyong katawan. Hahaba ang iyong mga gabi, lalalim ang tulog, at mas magiging presko ang pakiramdam mo sa umaga. Mapapansin mo ang maliliit na pagbabago, mas kaunting paggising, mas kaunting pagnanais umihi, at mas maraming kontrol sa iyong pantog. Ang kagandahan ng mga pagbabagong ito ay gumagana sila para sa parehong lalaki at babae. Habang ang mga lalaki ay maaaring sumusuporta sa kanilang prostate, at ang mga babae ay hindi tuwirang pinapalakas ang pelvic floor, ang mga gawin na ito ay nagpapabuti ng balance ng likido, paggana ng mga bato, at tulog para sa lahat ng lampas 60. Ang pag-ihi sa gabi ay isang senyales, hindi isang hatol. Sa pamamagitan ng pagsasama ng bawang at ng mga simpleng ngunit epektibong routine na ito, sinasabi mo sa iyong katawan, naririnig kita. Sinusuportahan kita. Ibinibigay ko sa iyo ang kailangan mo upang mas gumana ng maayos. Sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin kung kailan dapat kumonsulta sa doktor, ang mga babalang senyales na maaaring nagpapahiwatig na may maseryosong nangyayari, upang makakilos ka agad at maprotektahan ang iyong kalusugan bago lumaki ang maliliit na problema. Kahit makakatulong ang mga natural na remedyo at pagbabago sa pamumuhay, mahalagang maunawaan na minsan, ang madalas na pag-ihi sa gabi ay senyales na kailangan na ng iyong katawan ng propesyonal na atensyon. Ang pag-alam kung kailan dapat magpatingin sa doktor ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng simpleng pamamahala ng isang abala at pag-iwas sa isang seryosong problema sa kalusugan. Isa sa mga unang babalang senyales ay pananakit o hapdi habang umihi. Hindi ito normal at maaaring indikasyon ng urinary tract infection, VIN, na karaniwan sa mga nakatatanda. Ang ihi ay maaaring lumala ng mabilis kapag hindi nagamot at maaaring humantong sa impeksyon sa mga bato o mas seryosong komplikasyon. Kung mapansin mo ang hapdi, hindi komportableng pakiramdam, o pakiramdam na hindi ganap na nauubos ang laman ng iyong pantog, panahon na upang agad makipag-ugnayan sa isang propesyonal sa kalusugan. Isa pang red flag ay ang pagkakaroon ng dugo sa ihi. Kahit maliit na dami lamang ay hindi dapat baliwalain. Ang dugo ay maaaring senyales ng iba't ibang kondisyon, mula sa impeksyon, kidney stones, o sa mga bihirang pagkakataon, mas seryosong problema tulad ng tumor. Napakahalaga ng maagang pagtuklas, mas madaling gamutin ang problema kapag ito ay nahuli agad at nababawasan ang panganib. Kung makaranas ka ng biglaang pagtaas ng dalas ng pag-ihi, kung saan dumodoble o tumitriple ang iyong pagbangon sa loob ng maikling panahon, maaaring ito ay indikasyon ng mga underlying na kondisyon tulad ng diabetes, problema sa puso, o sakit sa bato. Madalas nagpapadala ng senyales ang katawan sa pamamagitan ng pagbabago sa pattern ng pag-ihi, at ang biglaang pagbabago ay hindi dapat isiping normal lang sa pagtanda. Ang pamamaga sa mga binti, paa, o bukong-bukong ay maaari ring kaugnay ng nocturia. Ang pag-ipon ng likido sa maghapon ay maaaring magresulta sa mas maraming produksyon ng ihi sa gabi. Bagamat tila maliit na bagay ito, maaari itong magpahiwatig ng problema sa puso o mga bato.
Ang medikal na pagsusuri ay makakatulong upang malaman kung sapat na ang mga pagbabago sa pamumuhay o kung kailangan na ng paggamot. Ang tuloy-tuloy na pagkapagod, lalo na kung kasabay ng madalas na pag-ihi sa gabi, ay isa pang senyales na dapat pagtuunan ng pansin. Ang sirang tulog sa loob ng mga linggo o buwan ay nakaapekto sa immune system, paggana ng utak, at mood. Ngunit kung mapansin mo ang matinding pagkapagod, hirap sa paghinga, o pagkahilo, maaaring ito ay indikasyon ng mas malalim na kondisyon na nangangailangan ng propesyonal na pangangalaga. Binibigyang diin ng mga eksperto mula sa Johns Hopkins Medicine na bagamat normal ang mga pagbabagong dulot ng pagtanda sa pantog, ang patuloy na nocturia ay hindi dapat baliwalain. Isa ito sa mga kondisyong kung saan ang maagang pagsusuri ay maaaring makaiwas sa komplikasyon. Maraming nakatatanda ang nag-aakalang hindi maiiwasan ang madalas na pag-ihi sa gabi, ngunit hindi ito laging totoo. Ang tamang diagnosis ay makakatulong upang matukoy ang angkop na lunas, maging ito man ay natural na remedyo, gamot, o iba pang interbensyon. Mahalaga ring maging mapagmatsyag sa sarili mong katawan. Subaybayan ang mga pattern, ilang beses kang nagigising sa gabi, gaano karami ang ihi, at kung may iba pang sintomas tulad ng pananakit, lagnat o pamamaga. Napakahalaga ng impormasyong ito para sa mga doktor at makakatulong ito upang mapabilis ang tamang diagnosis. Minsan, ang pagpapatingin sa doktor ay hindi lamang tungkol sa paggamot kundi tungkol din sa kapayapaan ng isip. Ang tahimik na pag-aalala gabi-gabi ay nagdadagdag ng stress sa iyong katawan at isipan. Ang pagkuha ng propesyonal na gabay ay tumutulong sa iyo na mabawi ang kontrol at nagbibigay katiyakan na ang mga hakbang na ginagawa mo, mula sa paggamit ng bawang hanggang sa mga pagbabago sa pamumuhay, ay bahagi ng isang komprehensibong plano para sa iyong kalusugan. Tandaan, nakikipag-usap ang iyong katawan sa pamamagitan ng mga senyales. Ang madalas na pag-ihi sa gabi ay hindi lamang simpleng abala, isa itong mensahe. Maaaring ang iyong pantog, mga bato, hormones, o maging ang iyong puso ang humihingi ng pansin. Ang pagbaliwala sa mga senyales na ito ay hindi magpapawala sa kanila, pinapaliban lamang nito ang tulong na maaaring kailanganin mo. Kung mapansin mo ang mga babalang senyales tulad ng pananakit, dugo, biglaang pagdami ng pag-ihi, o pamamaga, agad makipag-ugnayan sa isang healthcare provider. Ang maagang interbensyon ay makakapagprotekta sa iyong mga bato, makakasuporta sa iyong pantog, at makakaiwas sa mga komplikasyong maaaring makaapekto sa iyong kalayaan at kalidad ng buhay. Ang nocturia ay higit pa sa istorbo sa gabi, isa itong panawagan sa pagkilos. Ito ay paraan ng iyong katawan upang humingi ng suporta, pansin at pangangalaga. Sa maingat na pakikinig, matalinong pagtugon gamit ang natural na mga estratehiya, at pag-alam kung kailan hihingi ng propesyonal na tulong, mababawi mo ang kontrol sa iyong mga gabi, sa iyong tulog, at sa huli, sa iyong buhay. Sa susunod na kabanata, pagsasama-samahin natin ang lahat, mga natural na remedyo, mga routine sa pamumuhay, at payo ng mga eksperto, upang mabigyan ka ng malinaw na gabay para sa mapayapang mga gabi at panibagong enerhiya, upang ang paggising ng maraming beses sa gabi ay maging bahagi na lamang ng nakaraan. Maging tapat tayo. Ang paggising ng maraming beses sa isang gabi ay hindi lamang nagnanakaw ng tulog, ninanakaw nito ang iyong enerhiya, ang iyong kapayapaan, at minsan pati ang iyong kumpiyansa sa sarili. Pagkatapos ng 60, ang mga pagkaantala na ito ay maaaring magparamdam sa iyo na mas matanda, mas mahina, at mas bigo kaysa sa tunay mong kalagayan. Ngunit hindi ka pinagtataksilan ng iyong katawan. Nakikipag-usap lamang ito. Ipinapakita nito kung saan ito nangangailangan ng suporta, at ngayon, mayroon ka ng mga kasangkapan upang makinig at tumugon. Ang pag-ihi sa gabi ay isang mensahe. Para sa mga lalaki, maaaring ang prostate ang humihingi ng pansin. Para sa mga babae, maaaring ang pantog at pelvic muscles ang nagsasabing kailangan nila ng suporta. Para sa pareho, maaari itong tawag mula sa iyong mga bato, iyong mga hormone, o maging sa antas ng iyong asukal sa dugo. Ang pagbaliwala sa mga senyal na ito ay hindi magpapawala sa kanila, pinahahaba lamang nito ang problema, at ginagawang mas mahirap mabawi ang mapayapang tulog.
Ang mabuting balita ay kaya ng iyong katawan na tumugon ng positibo. Ang bawang, kapag inihanda at ininom o kinain ng tama, ay maaaring magpababa ng pamamaga, sumuporta sa iyong mga bato, at tumulong sa pagbalanse ng paggana ng iyong pantog. Ang mga simpleng gawi sa pamumuhay, pagtigil sa pag-inom ng likido ilang oras bago matulog, pagtaas ng mga binti, pagbawas ng caffeine at asin, at pagsasanay ng mga routine sa pagpapahinga, ay nagpapalakas sa natural na ritmo ng iyong katawan at nagpapababa ng pagnanais umihi sa gabi. Sa paglipas ng panahon, nagtutulungan ang mga estratehiyang ito upang maibalik ang balanse. Isipin mong humihiga ka ng walang takot na magising ng maraming beses. Isipin mong nagigising ka sa umaga na nakapagpahinga, may enerhiya, at malinaw ang isip. Ang kapayapaang iyon ay hindi lamang pangarap, maaabot ito kapag nauunawaan mo ang iyong katawan, sinusuportahan mo ito ng tamang natural na mga remedyo, at gumagawa ka ng maliliit ngunit tuloy-tuloy na pagbabago sa pamumuhay. Mahalaga ang iyong mga gabi. Mahalaga ang iyong tulog. Mahalaga ang iyong kalusugan. At ang pagkuha ng kontrol ay hindi nangangailangan ng mamahaling gamot o komplikadong paggamot. Nangangailangan ito ng kaalaman, aksyon, at consistency. Sa pakikinig sa iyong katawan at matalinong pagtugon, mababawi mo ang isang bagay na napakahalaga, ang kakayahang magpahinga ng buo, makarecover ng buo, at mamuhay ng buo. Kaya mahalagang kumilos ngayon. Simulan ang routine ng bawang, ayusin ang iyong mga gawi sa gabi, at bigyang pansin ang mga senyales ng iyong katawan. Pagsamahin ang natural na mga remedyo at ang pagiging mapagmatsyag sa mga babalang senyales, at makakalikha ka ng isang makapangyarihang plano na sumusuporta sa kalusugan ng pantog, mga bato, at prostate, habang pinapabuti ang kalidad ng iyong tulog. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng linaw at pag-asa, nais kong gawin mo ang dalawang bagay ngayon din. Una, mag-drop ng saya sa mga komento kung naniniwala kang posible ang mapayapang mga gabi. Pangalawa, ipaalam sa amin kung saan ka nanonood. Gusto naming makita ang pamilya ng gintong sustansya mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagkakaisa upang mabawi ang kontrol sa kanilang kalusugan. Tandaan, hindi pa huli ang lahat para simulan ang pagsuporta sa iyong katawan. Ang mga gabing tuloy-tuloy ang tulog, mga umagang puno ng enerhiya, at mga araw na may pokus at lakas ay abot kamay. Kayang maghilom ng iyong katawan, kayang magpahinga ng iyong pantog, at ang iyong mga gabi ay maaaring maging mapayapa muli. Kung nakita mong mahalaga ang impormasyong ito, at nais mo pa ng mas maraming natural na solusyon sa kalusugan para sa mga senior, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Sa pag-subscribe, sumasali ka sa isang komunidad na nakatuon sa kalusugan, sigla, at pamumuhay ng pinakamahusay mong buhay pagkatapos ng 60. Kumilos ka ngayon, magpapasalamat ang iyong katawan mamayang gabi at sa marami pang darating na gabi.